po. At ang tanong ko po is, ano po ba ang palatandaan ng tamang rehiyon at kung may pagkakaiba po ba ang gamit niyong Biblia sa Biblia ng Katoliko? Salamat sa iyo, kapatid na Cynthia, sa pagdalo. Ang Biblia, nagkaroon ng, masasabi siguro nating interes ang nagsasali ng Biblia sa ating panahon. Ang punto ko ganito, ang Biblia ay isa. Yung tunay na Biblia, yung mga aklat na isinulat ng mga propeta, mga apostol. Yan sa pasimula ay masasabi nating puro na salita ng Diyos, So, pero mayroong mga taong masasama. At wag namang ikagalit ng kahit na sino, Merong hindi sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Kasi nang isulat ang Biblia, iniutos din ng Diyos na huwag itong babaguhin, huwag itong dadagdagan, huwag itong babawasan. Nakasulat yan sa 22 ng Apokalipsis, 18 hanggang 20. Pakinggan mo. Aking sinasaksihan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Kailan sabi ng Panginoon, bawal alisin ang alinman, bawal naman dagdagan ng anuman. Dapat yung salita ng Diyos eksaktong manatiling ganon. Salamat naman sa Panginoon, yung kanyang layo na ang salita niya makarating. Actually kasi, ang salita ng Diyos, ang intention, kaya ipinasulat yan para makarating sa lahat ng mga taong papanganak pa, na ipanganak na, nabubuhay, mabubuhay, hanggang sa katapusan. Yun ang intensyon ng pagkakasulat ng Biblia. Sa Isayas, ang sabi doon sa Kapitulo 30, ganito, Kapitulo 8. Ngayoy yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Ayun, ang layunin ng Diyos, kaya nung una, sa panahon ng mga propeta, ipinasulat niya sa mga tapyas ng bato. Wala kasing writing instruments noon na matibay para maingatan yung salita ng Diyos, maliban sa mga bato. Kung matatandaan mo, kapatid, yung 10 utos nung araw, isinulat yon sa 2 tapyas na bato. Kung napanood mo yung 10 Commandments, Ang bato kasi ang pinakamatibay noon na nag-i-exist para ma-record ang salita ng Diyos. At ito'y napatunayan sa kasaysayan na nang mahukay ang tinatawag nating Sennacherib prism at saka yung ano pa yung isa, yung Moabite stone. Bagaman yung Moabite stone, hindi yan Biblia, at saka yung Sennacherib prism, hindi naman yan Biblia, pero yan nagpapatotoo na totoo ang nakasulat sa Biblia. Ayan yung Moabite stone, yan ay ginawa mayroon ng date.
nasa kapatid na Daniel, yung concluding portion ng information tungkol sa Moabite Stone. Kasi Ito po, this ancient monument recording the heroic struggles of King Mesha with Omri and Ahab was erected about BC 900. BC 900, ibig sabihin siyam na raang taon bago pa dumating sa pagkakatawan taon Panginoong Hesus, ang Moabite Stone ay ginawa na, ibig sabihin magta-3,000 o 3,000 taon na yan, ano? Pero nakapreserve dyan yung informasyon na nakasulat sa Biblia sa Ikalawang Hari 3:4 hanggang 27. Isang bato na nagpapatunay na yung nakasulat sa Biblia ay totoo. Noong mga panahon na yon, wala pang mga relihiyon na kagaya sa ating panahon na may kakayahan na magsalin ng kanilang sariling Biblia. Kaya yung mga nakasulat sa mga ancient na mga writing instruments kagaya ng mga bato at kagaya ng tinatawag na papyrus, no? Yung naunang imbentong papel na naimbento bago pa dumating ang Panginoong Hesus sa pagkakatawan tao, yun ang mga naging pinagsulatan ng mga salita ng Diyos. Noong mga panahon na yun, wala pang printing press, wala pang mga iglesyang kagaya ngayon, wala pa saksi ni Jehovah, etc. Wala pa ang Katoliko noong panahon na yun. Kaya lang, nung magkaroon na ng mga relihiyon, nagsalin sila ng kanya-kanyang Biblia. Ang Katoliko merong sariling salin, dinesign nila ang kanilang salin according to what they believe. Kaya merong mga na-revise sa Biblia ng Katoliko, wala sa orihinal. Bakit ko sinasabing wala sa orihinal? Kasi yung mga kopya ng Biblia na kung tawagin ay manuscript, hindi buong-buong sumasang-ayon sa salin ng Katoliko. Gayon din yung manuscripts ng mga Bibliang sinauna na isinulat mga panahon pang malapit sa mga apostol, mga less than 2,000 years ago, napalitan ng magsalin ng saksi ni Jehovah. Ang inilagay nilang pangalan ng Diyos, Jehovah. Wala namang Jehovah dun sa mga orihinal na mga isinulat ng mga apostol at ng mga propeta, ng mga ebanghelista. Nakakatiyak tayo, kaya sa kanilang pagsasalin, inilagay nila ang pangalang Jehovah bilang pangalan ng Diyos para yung paniniwala nila ang maituro nila sa mga tao. Yun ang tinatawag siguro na alteration, no? Pagbabago ng mga taong hindi natatakot sa Diyos na para i-design yung salin ng Biblia sa kanilang paniniwala. Hindi sila natakot baguhin yung mga salitang nakasulat doon sa mga masasabi nating matatandang manuskrito. Ang isa sa matatandang manuskrito ng Biblia, ang kahulugan kapatid na Cynthia ng manuskrito, yan yung mga Biblia na isinulat ng kamay kasi wala pa noong printing press. Kaya tawag yung manuskrito. Galing doon sa salitang mano na kamay, no? Isinulat ng kamay. Isa dyan sa pinakamatandang yan na Biblia, noong wala pang Katoliko, wala pang mga iba-ibang iglesia. Ang isa dyan yung tinatawag nating Oxyrhynchus Papyrus na isinulat noong 3rd century. Ang pangalawa yung Codex Sinaiticus na isinulat noong 300 AD on the 4th century. Malapit na malapit pa yan sa mga apostol kasi ang panahon ng mga apostol yung 1st century. Yung Codex Sinaiticus sa 4th century sa umpisa ng 300 AD. Actually sinulat yan 330 AD
inumpisa ang isulat yung Codex Sinaiticus. Ang ibig kong ipunto, kapatid, diyan sa Codex Sinaiticus, naingatan yan yung mga Biblia na yan. Meron pang mga Biblia na naingatan bago pa nagkatawang tao si Kristo, na diskubri sa ating panahon, tinatawag na Dead Sea Scrolls. Natuklasan noong 1947, nakatago yung mga kopya ng mga aklat sa Biblia sa mga tapayan. Yung bang, ano ba tawag doon sa English? Mga earthen jars, mga tapayan, na-discover doon sa malapit sa Dead Sea. Nakalagay doon sa loob ng mga tapayan na yon, yung earthen jars, ang mga kopya ng mga sulat nila Propeta Isaias at iba't ibang bahagi ng Biblia, na i-preserve yan for more than 2,000 or 3,000 years. Sinulat yan kasi 200 years, 2,000 years, kasi sinulat yan 200 years before the birth of Christ. Nakita sa ating panahon. Para nga, ang layo ng Diyos diyan ay makarating ang kanyang salita sa lahat ng salin ng lahi. Basahin natin ang 102:18 ng awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod, at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. Sabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, isinulat yan para sa lahing susunod. Kasama tayo ron. Kasi mamamatay yung mga tinuruan ng Diyos para may maiwang dokumento, ipinasulat sa bato, sa papyrus, at saka sa iba't ibang mapapagsulatan. Actually, nung panahon ni Moises, nung panahon ng mga Israelita, isinusulat yan pati sa entrance ng isang bahay. Mga salita ng Diyos isinusulat pati sa entrance ng isang syudad. Isinusulat yan sa lahat ng pwedeng mabasa ng tao para manatili yan. At masalamat sa Panginoon sa kanyang kapangyarihan, bagaman ang Biblia ay tinangka na sirain ng mga kalaban ng Biblia, merong mga manuskrito, merong mga dokumento, merong mga bato, merong iba't ibang mga nagpapatunay ngayon na yung nakasulat sa Biblia totoo. Ang tanong mo, kapatid na Cynthia, bakit iba't iba ang Biblia na gamit ng iba't ibang relihiyon? Kasi nagkanya-kanya ang maraming tao. Nagtayo ng kanyang sariling relihiyon, tapos gumawa ng kanyang sariling Biblia para iligaw yung tao at pasunurin sa gusto niyang pagpasunuran. Yan ang nangyari sa nagdaan. Pero kung meron tayong duda sa isang salin ng Biblia, gaya halimbawa, sa salin sa Tagalog, may tama na parte, may maling parte. Sa salin sa English, may tamang parte, may maling parte. Sa salin sa Latin, may tamang parte, may maling parte. Sa salin sa English, ganun. Sa salin sa lahat halos. Babalik ka doon sa pinagkuhanan ng mga salin para mas malapit ka doon sa original. Kasi meron nga tayong mga manuscript na naingatan na nasa ating panahon. Isa diyan nakita kong personal doon sa London, sa British Library, yung tinatawag na Codex Sinaiticus, na isinulat na malapit sa panahon ng mga apostol, less than mga 300 years o 200 years from the time of the apostles, na isulat na yung Codex Sinaiticus. Ayun yung kanyang mga original na photocopy nung Biblia na yon. Nagkakalugas-lugas na pero buo pa rin siya. Ganon din naman yung Dead Sea Scrolls. Yung pinagsulatang papyrus parang nagiging abo na sa tanda na, pero nakuha pa rin nila yun ngang mga nabura ng mga letra dyan. Sa pamamagitan ng modern technology, nabasa pa rin nila Kung titignan mo by your own naked eye,
wala nang nakasulat, parang burado na eh. Pero nung ilagay nila sa ilalim ng microscope, nabasa pa nila yung mga letra ng tinta na nabura na. Kaya salamat sa Diyos, merong ganyan. Meron tayong babalikan.